For this lecture, derive natin yung equation for the location of the lowest point of a symmetrical sag curve from PC, or commonly known as the S1. Ngayon ay meron tayong sag curve, meaning negative yung G1 natin, positive yung G2. Pero bago tayo pumunta dun sa derivation proper, browse lang natin yung playlist natin on curves and earthworks. So ito yung mga previous natin ng mga uploads. Ito yun, no? Meron tayong derivation na for both S1 and S2, pero summit curve naman yung una nating diniscuss, no? So meron na dito yan, wala lang thumbnail, pero ito na yun, no? Derivation ng location ng highest point on a summit curve from PC. Tsaka ito naman yung latest dito sa playlist natin is from PT, o yung S2. Tapos meron din tayong mga sample problems, so yun, mga related dito sa subject natin. Side distance, unsymmetrical curves or symmetrical curves, and then meron tayong horizontal. I think ito na yun, mga previous topics lang, no? So yun lang, kung mga kailangan pa ng mga sample problems para mas maintindihan yung mga subject natin, earthworks nandito na rin, no? Kung may gustong mag advance dito sa lessons natin. Okay, so dito tayo sa derivation. Actually medyo pareho lang siya dun sa derivation natin on summit curve, no? Yung pagkuha ng highest point. Pero ang medyo difference lang nila is magkaiba na yung or baliktad na, no? Baliktad na yung signs ng G1 tsaka G2 natin. Kung sa summit curve, ang G2 natin yung negative kasi descending siya. Sa sag curve naman, G1 naman yung descending. Pero lahat ng mga process na or yung mga ginawa natin dun sa summit curve na derivation, yun din yung gagawin natin dito. So again, explain natin yung mga components ng sag curve. So ganoon pa rin naman tayong PC, PT, PI, and then instead of highest point, meron na tayong lowest point, which is designate na natin dito as 0, 0 kasi nga yung slope niya at that particular na point, lowest point is 0, no? Yung slope. So we have x1 and y1 sa PC. So and then we have x2, y2 dito naman sa point PT. G1, yun yung slope natin at PC. G2 naman, yun yung slope natin at PT. And then the distance from PC to the lowest point is S1. Tapos yun naman yung kabila, L minus S1. Kasi yung total na length niyan from PC to PT is L. Yung total na distance, no? And then the parabolic curve natin is this one, yung blue line na yan, which is described dito sa general na formula natin for a parabola, y equals kx squared. So again, start ng solution natin. Dito tayo, no? General na equation ng parabola, we have y equals kx squared. And then kung gusto natin kunin yung slope at any particular point dito sa parabola natin, kunin na natin yung first derivative. Kasi nga meron tayong dalawang slope dito at PC at PT. So kailangan natin kunin yung equation for the slope, no, at any point dito sa parabola natin. So ito yung magiging equation niya, no, ng slope. That's 2kx, derivative lang yan ng kx squared. So ito na yun, no, dy dx, yun yung equation ng slope at any point dito sa parabola natin. So at any value ng x, makukuha mo ngayon yung slope niya na dy over dx. So start tayo with PC. So PC, that's yung distance niya from LP is S1. So at x equals S1, that's at point PC, magiging 2k S1 yun kasi papalitan lang natin yung x na value. So dy dx equals 2k S1, and then since yung slope natin at PC is G1, so magiging ganito yung equation natin. G1 equals 2k S1. Similarly, dito sa point na to, yung PT natin, yung x naman dyan, galing dito sa LP natin, yung x niya is L minus S1. So ito yun, no? At x equals L minus S1, that's at PT, point PT. Yung magiging slope or equation ng slope natin is 2kx or 2k, papalitan natin na L minus S1. So magiging ganito na siya, no? And then, alam natin at point PT, yung slope natin dyan is G2. So G2 equals 2k L minus S1. Ngayon, kailangan lang natin i-eliminate si 2k, no? Kasi wala naman tayong data, especially on k, no? Kasi si 2 number lang naman yan, no? Si k yung kailangan natin i-eliminate talaga, no? So i-divide natin si G1 and G2. So magiging ganito yung equation natin, no? G1 over G2, equivalent na equations, divide din 2k S1 over 2k L S1. So this time makakancel na natin si 2k. Tapos yun, matitira na lang sa atin is yung mga variables natin na usually makukuha lang natin dun sa geometry ng ating mga
symmetrical curves. So, yun, pagsamahin natin yung mga equations natin. So, G2, lipat natin dun sa kabila. Tapos, si L minus S1 naman sa kabila. So, maging ganito yung equation natin. Tapos, i-distribute natin si G1. Distribute natin siya dito, no? So, maging ganito yung G1L, G1S1 equals G2S1. Ngayon, ang kailangan natin is makuha si S1. So, pagsasamahin natin yung mga merong S1. So, ito na yung maging equation natin. Tapos, extract natin yung common, which is yung S1 yung common natin dito, no? Yan. So, magiging G2 plus G1, S1, G1L. Pero, ang kailangan natin kunin is si S1. So, maging ganito yung equation natin. Lipat natin sa denominator si G2 plus G1. So, maging ganito na. But, take note again that G1 is the descending na slope kapag sag curve, no? Kasi siya na yung pababa. So, magiging negative siya, no? So, yun. So, magiging G1L, G2 minus G1 na, no? Para pag negative, magiging plus siya ulit, no? So, ganun lang yun, no? So, ito na yung final na equation natin for S1 for a sag curve. So, we have G1L over G2 minus G1. Iko-correct ko lang yung solution natin dito sa derivation ng lowest point ng isang sag curve or S1 pag galing sa PC, no. So dito medyo may mali tayo, no. Ngayon ko lang kasi siya napansin, no. In the solution, yung G1 lang sa denominator yung ginawa nating negative. Pero actually, negative din yung G1 natin sa taas. So, dapat maging ganito yung equation natin, no. Negative G1L divided by G2 minus G1 is equivalent to S1. So, ibig sabihin, magmumultiply ulit tayo dito ng negative 1 tapos negative 1 din sa baba, no, para maging positive yung G1L natin. So, therefore, yung final na answer natin is negative times negative, that's positive G1L divided by, eto magiging baliktad na to, no? So, magiging positive si G1, negative naman si G2, no? So, that's G1 minus G2. So, ito ngayon yung final answer natin, no? So, baliktad, no? Magkakamali tayo kapag baliktad yung equation natin. So, ito yung final answer natin for S1 kapag sag curve. Again, no, thank you for watching and salamat lagi sa pag-iintindi, no? Kung may mga mali-mali tayo dito sa solutions ng mga lectures natin o yung mga problems natin. Thank you again and see you sa mga next lecture videos natin.